Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Zyrozide G. Solis mula sa Grade 7 Matthew. At sa ating programa ngayon, ating tatalakayin ang isang napakahalagang issue pangkapaligiran. Ito ay ang climate change o sa wikang Tagalog, ang pagbabago ng klima. Ito ay isang issue na hindi lamang problema ng isang bansa, kundi suliranin na din ng buong daigdig. Ito din ay isang issue na kung hindi natin na-actionan ngayon, ay mag-iiwan ng mabigat na pasanin sa sumusunod na henerasyon. Ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay tumutukoy sa malawakang pagbabago sa karaniwang pattern ng panahon tulad ng temperatura, tag-ulan, at pag-init sa matagalang panahon. Ang dating normal na tag-init ay nagiging hindi tiyak. Minsan, sobrang init, minsan, hindi naman. Sa likod ng pagbabagong ito, naroon ang global warming na unti-unting pagtaas ng temperatura mula sa ating planeta. Ito ay dulot ng labis na greenhouse gases sa atmosfera, mga gas na nagmumukhang ng pagsusunog ng fossil fuels, at maging sa mga kagubatan ito. Dahil dito, parang nasasakal ang ating mundo. Ang init mula sa araw ay nakukulong sa atmosfera kaya't unti-unting umiinit ang mundo. Natutunaw ang mga yelo at nababago ang natural na balanse ng kalikasan. Ngunit bakit nga ba delikado ito? Ano ang mga dulot ng climate change sa ating bansa? Narito ang mga maaaring maging epekto ng climate change. Una, pag-init ng panahon. Ramdam na natin ito sa pang-araw-araw na buhay. Ang dating kaya-ayang panahon ay napapalitan ng matinding init. Dumarami ang mga taong nagkakaroon ng heat stroke at dehydration. Ang mga bundok at kagubatan ay nagkakaroon ng forest fires o mga sunog na sumisira sa tirahan ng mga hayop. Pangalawa, pagtaas ng antas ng dagat. Habang natutunaw ang mga yelo sa Arctic Ocean at Antarctic Ocean, tumataas ang mga tubig sa karagatan. Ayon sa mga pag-aaral, kung posibleng lumubog sa loob ng ilang dekada. Isipin mo, ang tahanan, kabuhayan, at komunidad ang maaaring maglaho dahil sa pagtaas ng dagat. Pangatlo, mas madalas at mas mapanirang kalamidad. Sa Pilipinas, taon-taon natin nararanasan ang malalakas na bagyo tulad ni Yolanda, Ondoy, Rolly, at Odette. Ang mga bagyong ito ay hindi lamang pagkasira ng tahanan at pagkawala ng mga mahal sa buhay, ngunit ang mga magsasaka ay nawawalan ng ani. Ang mga ngingisda ay makalaot dahil sa masamang panahon. At kapag bumaba ang produksyon sa pagkain, nagkakaroon ng kakulangan at tumataas ang mga presyo sa pamilihan. Ang climate change ay nakakaapekto rin sa kalusugan ng mga tao. Dahil sa maruming hangin, dumarami ang kaso ng mga sakit sa baga at puso. Ang mga lamok na nagdadala ng dengue ay mas lumalaganap dahil sa pabago-bagong klima. At tuwing may baha, dumarami rin ang mga sakit tulad ng leptospirosis at diarrhea. Ngunit, hindi lang pisikal na kalusugan ang apektado. Pati na rin ang mental health ng mga tao ay naapektuhan. Kapag paulit-ulit kang binabagyo ng bagyo, nawawala ng tahanan o nakakakita ng pagwasak ng kalikasan,
unti-unti rin naapektuhan ang pag-asa ng mga tao. Ngunit sa kabila lahat ng mga to, may magagawa pa tayo. Ang solusyon sa climate change ay hindi lamang nakasalalay sa mga gobyerno o malalaking kumpanya. Nakasalalay din ito sa bawat isa sa atin. Magsimula tayo sa simpleng hakbang. Una, magtanim ng mga puno dahil ang bawat punong itatanim ay parang hininga rin ng mundo. Magtipid sa kuryente, patayin ang ilaw at gamit kapag hindi kailangan. Gumamit ng bisikleta o maglalakad kapag malapit lang ang pupuntahan. Maliit ang paggamit ng plastic dahil ang bawat basurang itinatapon ay maaaring umabot sa dagat o pumatay ng mga isda. At higit pa sa lahat, turuan ng mga kabataan na mahalin at pangalagaan ang kalikasan. Dahil ang laban ng climate change ay laban din para sa kinabukasan. Laban ito para sa ating mga anak, sa mga sumusunod na salinlahi, at para sa ating iisang tahanan, ang mundong ito. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya natin baguhin ang ating mga gawin ngayon. Ang bawat maliit na aksyon ay may malaking epekto. At kung lahat tayo ay kikilos, mapa-estudyante, guro, manggagawa, magsasaka, at pamahalaan, ay magkakaroon tayo ng mas luntian, mas ligtas, at mas maayos na mundo. Mga kababayan, lagi nating tandaan, ang kalikasan ay hindi minana mula sa ating mga ninuno, kundi ito ay hiniram natin sa ating mga anak. Kaya simulan na natin na magkaroon ng pangangalaga sa kalikasan at maging boses ng pag-asa para sa ating planeta. Muli, ako nga po pala si Zarazay T. Solis mula sa Grade 7 Matthew sa programang Kalikasan Natin, Kinabukasan Natin. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y maging inspirasyon ito upang sabay-sabay nating labanan ang climate change.